Welcome to Rants TV. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa flood control project dito sa Marikina City, particularly dito sa Barangay Malanday in Marikina City. Ayan po, nasa harapan na po natin. Ito po yung update natin today, September 7, 2025. Today is Sunday at buti na lang po, napakatingkad na po ng araw ngayon, wala pa pong ulan. Ayan, at aware naman po tayong lahat guys, no, kung gaano ka controversial ang corruptions issue ng DPWH sa mga flood control projects, not only in Metro Manila but across the Philippines. Kaya mag-check po tayo dito at sa pagkakaalam ko po ay medyo matagal na rin po ito natapos ang project Malanday, Marikina. Makikita po natin dito na mababaw po ang ilog dito. Ayan po ang lawak po ng mga lupa dito, ang lapad po niya. Ganon din po sa tapat natin at hindi pa yata nakarating dito ang dredging project ng Marikina City. Meron po kasi silang ongoing dredging doon po sa may bayan mismo. Ayan o, makikita po natin na may pader na napaka solid po niya. At dito naman na side merong naka-riprap na naka-slope at merong railings dito na concrete, same po doon sa may bayan ng Marikina. At dito naman po na side ay napakalawak na kalsada or riverwalk, equivalent po ito ng mga 2 lane. Ayan o, at dito na side nga po napakataas ang pader dito, naka-straight po siya. Ang taas po nito ay nasa 20 feet at sa bandang taas naman po ay may mga railing po doon. Ganon din po sa tapat natin, napakataas din ang pader doon, nasa 20 feet din po ang taas niyan. At yung mga nakababa din doon sa ilog mismo, ayan o, naka-riprap din po siya at meron din pong riverwalk doon. Dito nasa kailangan po talaga ng dredging at napakababaw na po ng ilog dito, as you can see. Dito kailangan po talaga itong matanggal para mas lumalim ang ilog dito, nang sa ganon hindi mabilis umapaw ang ilog at mag-cause ng baha. Ayan po, may gumagawa po dyan sa MWSS po yan, nagpa-pipe laying po sila. Ganun po katibay ang pagkagawa ng flood control dito. Yan mismo, pinakauna may pader at dito naman naka-riprap, may railing at dito sa kinatatayaan natin may kalsada na equivalent to 2 lanes at yun po ang pinaka-pader niya, nasa 20 feet po ang taas.
sa kinakaharap nga po ng DPWH ngayon na napakatinding corruptions po talaga sa mga projects ng flood control. Hindi lang po milyones, bilyones, kundi trilyones po. Kaya sobrang nalungkot po ang ating mga kababayan. Siyempre may kasama na po yung galit dahil nga po sa nangyari na imbes mapunta doon sa mga flood control projects ay napunta po sa bulsa ng mga karamihan. Ayan po, makikita po natin dito na naka-slow po siya. At doon na po sa taas, marami na pong nakatira dyan. At dito, meron pa pong layer dito na napakakapal niya. At dito naman sa kinatatayuan natin ay ito po yung Riverwalk. Dito po nagja-jogging yung mga tao, walking, namamasyal, nagbabike. Pero hindi po ito intended para sa mga sasakyan kahit malapad po dito, mga 2 lanes din po ito. Bawal po ang mga sasakyan dito. At ganun din po dito sa labas ng railing, ayan, naka-riprap po siya. At meron din pong pader dyan, yung nakalubog mismo sa tubig. Kaya makikita mo talaga na napakatibay po niya at high standard. Di ba, marami naman po tayong napapanood sa mga social media or sa TV na marami nga pong ghost contractors at ghost projects na talagang zero. Wala po talaga tayong makikita sa location na merong project na nagaganap. Fortunately dito sa Marikina wala naman po tayong issue na mga ganun. Talagang mga Japanese contractors po ang hinahire nila kasi gusto po talaga nila na high standard at expert na po ang gagawa kasi flood control po ito, which is Japanese contractors nga po ang napili nila. Pero dito na side, since matagal na po itong natapos, ang dinig ko lang po ay funded po ito ng JICA, pero yung contractors po mismo maaaring local contractors or Japanese contractors. Sa mga nakakaalam, pwede po kayong mag-comments kung sino po ang gumawa nito. Talagang kung titingnan po natin, napakaganda po niya at napakatibay. Subok na po ito na matatag at pinagtibay na po ito ng panahon kasi ilang bagyo na po at baha ang dumaan dito at yan, nakatayo pa rin po siya. Dito na side, wala naman po kung nakitang may mga damage dito. Yung Marikina River, isa po ito sa mga ilog na binabantayan po kasi umaapaw po talaga dito. Marami pong flood prone areas dito sa kahabaan ng Marikina River, lalo na po dito sa Barangay Malanday. At siguro ngayon hindi na po gaanong umaapaw siguro dito kasi ang taas po ng dike dito. Ayan o, nakita nyo naman po, nasa 20 feet po ito or mahigit. Ayan, ito o, napaka solid po din dito. At dito na side ay naka-slope na rin po dito. Ayan, at meron din po siyang mga pipes na makikita natin pang ano yan, water outlet. Ayan, dito, pababa na po dito. Ang source po ng Marikina River, galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. At ang baba nga po ay yung Montalban or Rodriguez, Rizal. Dadaan po ito ng San Mateo, Rizal, Marikina, Pasig, papuntang Laguna, Dibay. Then ang diretso po nito or ang bagsak nito ay Manila Bay. Yung sa tapat po natin, napakalawak po ang may lupa na portion. But abangan na lang po natin kung tatanggalin po ba nila yan, kung aabot na po dito ang magdi-dredging. May pader naman po doon na napakataas, nasa 20 feet din po ang taas. Mas mabuti po siguro tatanggalin yung mga lupa dyan para mas lumalim pa yung river dito at para hindi siya aapaw agad.
Meron pong hagdanan dito paakyat. Makikita po talaga natin dito, no, kung gaano ka solid at gaano ka high standard ang pagkagawa niya. Base din po sa mga comments sa ating previous videos, prefer na nga po ng ating mga kababayan na Japanese contractors or Korean contractors at nawala na po sila ng tiwala sa mga Pinoy contractors or local contractors dahil nga po sa nangyaring matinding corruption sa DPWH. Kaya sabi nga din po nila, di bali na mahal ang mga foreign contractors, at least sigurado po tayo na walang corruptions at mapupunta po talaga sa projects ang lahat ng budget. Wala po mapupunta sa kanino mang bulsa. At yun nga, yung mga Japanese construction firms, talagang subok na po yan sila na maasahan at talagang may pagmamalaki po sa buong mundo ang kanilang mga ginagawang mga infrastructures katulad ng mga flood control, buildings, mga tulay at iba pa. Kaya kilalang kilala po yung mga Japanese sa buong mundo ang kanilang mga gawa, lalo na sa larangan ng infrastructures. Kaya kudos po sa Japanese contractors. Sa ibang segment na po dito sa kahabaan ng Marikina River ay mga Japanese contractors, namely Toyo Construction Company Limited at Shimizu Company. Dito naman sa baba ng railing, ayan o, may mga pipes din dito na water outlet, kaya mas mabilis mag-subside ang water pag umabot na siya dito. Dito na side ay naka-slope pa rin dito. Ganon din po ang taas niya, nasa 20 feet din po. Ayan, at dito naman na side banda ay may pataas po siya, pa-slope siya papunta doon. Sa tingin ko lang po ha, perfect po siya pagkagawa, kahit hindi po ako engineer or hindi po ako expert, pero kung titingnan ko po dito, napakaganda po pagkagawa at talagang high standard po. Kawawa po talaga yung mga lugar na biktima po ng ghost projects or ghost contractors at nalagay po sa peligro ang kanilang mga sarili dahil wala pong makikita mga projects doon, at kung meron man ay substandard at mabilis po talagang masira, lalo na pag malalaking baha. Hindi po talaga magtatagal pag substandard ang pagkagawa. Kaya kawawa po talaga yung mga nakatira doon sa mga flood prone areas. At aware naman po tayong lahat guys, no? Marami po tayong mapapanood sa TV, sa social media na talagang kawawa yung mga nakatira doon. Akala po nila na maibsan na po ang kanilang pangamba pag may mga darating na mga bagyo or baha. Ayan po, ito solid po ito. Parang pader dito bago siya nag-slope pataas. Kaya kahit gaano kalaki ng baha o bagyo, hindi po talaga ito bibigay. Magtatagal po to ng ilang years. Please abangan nyo rin po guys ang aking update doon sa Barangay Tumana in Marikina City. Dito na side may naka straight na pader at may naka slope din sa bandang taas, at doon sa baba ay naka slope na. Pa-curve po kasi dito na area, siguro pag pa-curve ang tindi po ng force ng tubig baha, kaya naka slope po dito na area. Dito na side naka straight na po dito or naka diretso po siya pataas, as you can see. Ganon din po ang taas nga po dito, nasa 20 feet po ito or mahigit pa.
Talagang solid na solid po siya. Diyan na lang po sa bandang unahan natin ang Barangay Tumana. Ayun po yung may bridge doon. Doon lang po sa baba natin ang Barangay Santo Niño or Bayan ng Marikina. Ayun po sa tapat natin ay kasalukuyang ginagawa po nila. Yan po ay pumping station or gate. Bago po lumabas yung tubig dyan ay naka-filter na po. Nahaharang na po yung mga basura dyan. Pero sa ngayon hindi pa naman po siya natatapos. Malaking creek po yan dyan na area. Kaya maganda nga po merong tagaharang dyan o merong pumping station. At isa din po yan magkocontrol sa tubig baha. Maganda din po guys, no, yung mga creek natin merong pumping station or gate para makontrol din po ang pag-apaw ng tubig. Dito naman na side ay mababaw din ang tubig dito. Nagwe-welding po sila. Ginagawa po nila ang footbridge patawid dito sa pumping station. At ito na rin po ang magsisilbing lookout sa baha. Yan po yung nakita natin sa baba, yung gate ng creek or yung flood control nila. Gumagawa nga po sila ng footbridge. Ayan o, yung pang filter ng mga basura. Ayan po ang outlet ng creek palabas sa Marikina River. Ayan po. At yun po ang flood control. Ang laki po niya na creek at malalim. Both sides may mga pader naman na po.
Yan po yung hagdanan pababa sa ilog. Diyan po tayo galing kanina. Ayan, marami pong mga tao doon, pababa po yan sila doon at mamasyal. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa flood control project in Marikina City. As of today, September 7, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.